Ya Rabbi, kung ito ang huling gabi ng aking buhay, gawin mo itong gabi ng liwanag sa aking puso. Ang labanan sa Badar ang siyang naging dahilan ang pagkabihag ni Khubayb ibn Adi, kung saan napatay ni Khubayb si Al-Harith ibn Amir ibn Naufal na siya namang ipinaghiganti ng kanyang mga pamilya. Ang mga tribo ng Adal at Qara ay nagpadala ng kahilingan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpadala ng mga guro ng Islam. Ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Meron pong isang mensahe. Isang mahalagang mensahe na ipinadala para po sa inyo. Syukran at ikaw ay maupo. Ya Rasulullah, ano pong nilalaman ng sulat? Ang sulat ay nagmula sa mga tribong Hudayl at nais nilang magpadala tayo ng mga guro na magtuturo sa kanila patungkol sa ating relihiyong Islam. Ya Rasulullah, kami po ay handang pumunta dahil isang karangalan po ito para sa amin. Kung gayon, ating ipapadala ang mga mararangal. At Khubayb, ikaw ay kasama sa ipapadala. Ya Rasulullah, kung ito ay tungkulin mula sa Allah, ako ay lalakad kahit saan man ako dadalhin ng aking kapalaran. Bismillah, tayo ay gabayan ng liwanag ng Islam at tayo ay magtiwala sa Allah. Kung gayon, kayo ay humayo at patatagin ninyo ang inyong pagtuturo sa relihiyong Islam. Kayo ay mag-ingat. Ang kahilingan ay isang bitag. Sa likod nito ay ang tribong Hudayl na nagipagkasundo sa Quraysh upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Al-Harith sa Badar. Huwag kayong maingay, magtago kayo ng mabuti, abangan natin sila. Bigla silang inatake ng mga kalaban. Karamihan sa mga kasama ni Khubayb ay pinatay at siya ay nahuli ng buhay. Ang mga tao dito ay sabik na matuto. Subalit, bakit tila walang lumalapit? Tila parang naisahon ata tayo? Wala akong nakikita ibang tao dito. Sila ang ating pakay. Patahin ang iba at dalhin ang natira. Dalhin si Khubayb sa Makkah, may naghihintay sa kanya doon. May halaga ang kanyang dugo. Labanan natin sila! Ipaglaban natin ang ating tungkulin! Ahado lahat! Allahu Akbar! Tugan! Allahu Akbar! Pagkawalan niyo ako! Pagkawalan niyo ako! Si Khubayb ay ibinenta sa pamilya ni Al-Harith ibn Amir na sabik na makaganti sa kanya. Dinala siya sa Makkah, ginapos at ikinulong. Ikaw si Khubayb! Ikaw ang pumatay sa aking ama! Dugo na aking pamilya nasa iyong kamay! Ako'y lumaban! Laban sa katarungan! Hindi ko nais matay! Subalit ang digmaan ay sa ngalan ng pananampalataya! Pero pinatay mo pa rin sila! Pero kahit ganun, iba ka. Tahimik ka. Tahimik kang kumilos. Hindi ka katulad ng ibang kriminal. Pati mga anak ko hindi mo sinaktan. Hindi mo pinatay. Huwag mong sasaktan ang anak ko! Ang mukmin ay hindi papatay ng inosente! Hindi ako ganun! Sa Allah ang justisya! Habang nakatali si Khubayb sa isang sulok ay pinuntahan siya ng leader ng Quraysh kasama ang kanyang mga sundalo. Khubayb bin Adi, isa ka lang dapat sa mga simpleng Arabong nagkakampo sa disyerto. Ngayon, tignan mo ang iyong kalagayan. Alam mo ba kung saan ka dadalhin bukas? Sa Tan'im man ako dadalhin at yarap sa mga tao. Alam kong dadalhin ako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannah. Jannah daw. Tingnan mo ba yung sarili mo sa kang basang-basahan? Mas mabuting isumpa mo na si Muhammad. Baka mabuhay ka pa at palayain ni Amo. Hindi ko kailangan isumpa ang sugo ni Allah. Kahit putulin niyo pa ang aking bawat bahagi ng katawan. Kung ganon, sabihin mo na,
Hindi mo ba gugustuhin si Muhammad ay nasa lugar mo ngayon at ikaw ay ligtas sa Madina? Hindi ko nanaisin na kahit isang tinik ay makatusok sa paa ng propeta habang ako'y ligtas. Walang pag-asa sa taong ito. Handang mamatay, pero hindi handang tumalikod sa kanyang paniniwala. Dalhin na natin siya sa Tanaim bukas ng umaga. Hindi ko siya maintindihan kung bakit hindi siya natatakot. Dahil bulag siya sa kanyang relihiyon. Pero ipapakita natin sa kanya kung anong kapalit ng kanyang katigasan ng ulo. Tayo na. Matapos ang pag-uusap, ang leader ng Quraysh ay umalis at naiwan si Khubayb sa isang sulok. Pagkagabihan, si Khubayb ay nagmuni-muni habang ang paligid ay madilim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, kung ito ang huling gabi ng aking buhay, gawin mo itong gabi ng liwanag sa aking puso. Ako'y hindi natatakot sa kamatayan, sapagkat ang pagpanaw sa iyong daan ay karangalan. Ya Allah, tanggapin mo ang aking sakripisyo at ipagkaloob mo sa akin ang Jannah. Habang unti-unting sumisikat ang araw sa Tanaim, inihatid si Khubayb ng mga kawal ng Quraysh sa lugar ng kanyang kamatayan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka nagmamakaawa. Bakit naman ako magmapag-awa? Ang buhay ko ay nasa Allah lamang. O mga Quraysh, ngayon, nandito si Khubayb, isang tapat kay Muhammad, isang sundalong Muslim. Ngayon, bangkay na sa harap ng mga Quraysh. Ikaw ang pumatay sa ama ko. Ngayon makakaganti na ako. Ang digmaan ay nagdadala ng kamatayan, ngunit ang hustisya ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa bagay, may katotohanan ng iyong mga salita. Huling salita mo na yan, Khubayb. Wala ka nang tatakbuhan. Hiling ko lang sana na bago niyo ako patayin, ay magdasal muna ako sa aking Panginoon. Sige, kalagan mo siya. Ipagdasal mo ang iyong sarili, Khubayb, dahil hindi ka rin pagkikinggan. Kayong dalawa, tulungan nyo si Khubayb. Hindi ako nagsamba dahil sa takot sa mga tao. Nagsamba ako dahil sa pagmamahal ko sa aking Panginoon. Tignan mo siya. Parang hindi natatakot mamatay. Ang tapang niya kakaiba. Para siyang nanalo. Tayo na yan.
Allah, ikaw ang saksi sa bawat hakbang ko. Mula sa Madina hanggang sa lugar na ito. Ang bawat sugat ko ay handog ko sa iyong landas. Hindi ako natatakot sapagkat kasama kita. Kung ito ang araw ng aking kamatayan, gawin mo itong araw ng aking tagumpay. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Patawarin mo ang aking mga pagkukulang. Nagkapin mo ako sa iyong awa. At ipagkaloob mo sa akin ang Jannah kasama ng mga martir. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. Ito ang kwento ni Khubayb ibn Adi, isang martir, isang mu'min, isang bayani. Hanggang sa huli, itinindig niya ang Islam, hindi sa sandata, kundi sa paninindigan. At ngayon, ang kanyang pangalan ay buhay sa puso ng mga mananampalataya. Ang mga aral na makukuha natin sa kwento. Ang una ay ang katapatan sa pananampalataya. Si Khubayb ay nananatiling tapat sa Islam kahit sa harap ng kamatayan. Pangalawa, tunay na katapangan. Ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pakikipagdigma, kundi sa paninindigan sa katotohanan at sa pananampalataya. Pangatlo, pagpapahalaga sa sala. Kahit sa uling sandali ng kanyang buhay, hiniling ni Khubayb na magdasal. Ipinapakita nito ang kahalagaan ng ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng oras, lalong-lalo na sa huling sandali. Pang-apat, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang makikita sa lupa. Maaaring natalo siya sa mata ng mga tao, ngunit ang kanyang paninindigan at sakripisyo ang nagbigay sa kanya ng tagumpay sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panghuli, inspirasyon para sa mga kabataan. Si Khubayb ay isang huwaran ng kabayanihan, pananampalataya at moralidad. Isa siyang halimbawa na dapat tularan ng mga kabataang Muslim sa ating henerasyon. Sa pagtatapos ng kwento ni Khubayb ibn Adi, naway manatili sa ating puso ang mga aral ng kanyang buhay. Ikaw ang pumatay sa ama ko. Ngayon makakaganti na ako. Ang digma na nagdadala ng Pero hindi handang tumalikod sa kanyang paniniwala. Ikaw si Khubayb. Ikaw ang pumatay sa ama ko sa Badr. Nasa iyong... Okay lang, okay lang. Oh. Action! Ikaw si Khubayb. Ikaw ang pumatay sa aking ama. Dugo ng aking pamilya nasa iyong